Welcome back mga mre at mga pre! Grabe 'no, kung naaalala niyo yung catchphrase na yan, grabe talaga kayo. Ibig sabihin solid supporter kayo since day one. Alam ko yun yung ginagamit ko dati 'pag nagla-live ako sa mga finance contents ko, 'di ba, yung mga stock trading, naging NFT, crypto, mga ganyan 'no, basta may kinalaman sa trading. Then yun nga, biglang nag-ano tayo, nag-jump tayo ng contents to travel, to basketball, kahit ano, 'no, parang ang dami na din and this is my first long form vlog since yung last na in-update ko is travel namin sa Tokyo yata or Nagano, na wala na siya kasunod guys 'no. Medyo tinamad na akong mag-edit and yung ibang mga vlogs kasi namin is usually short form na, eh. Then yun nga, nasa sa YouTube niya, yan ni Jamimoy Vlogs yung mga travels namin ngayon. Hindi lang sa Japan guys, ang dami namin 'no, kaya maganda is follow nyo rin Jamimoy Vlogs kasi nandun na yung podcast, yung mga travels namin. And yun nga, this is to formalize guys, no? Babalik tayo sa long form videos like this, pero wag nyo asahan ng mga travel vlogs kasi nandun na nga sa channel niya. Okay, so ano ba to? Ano ba yung magiging style ng ating bagong mga content? So ang aking parang gusto pa rin i-share sa inyo is sana magkaroon kayo ng parang knowledge sa mga sasabihin ko, pati sana ma-entertain din kayo 'no, pero hindi ako magpapatawa 'no, hindi ako magda-dance-dance dito 'no. Ewan ko kung paano kayo ma-entertain pero yung core kasi ng channel na ito since dati na nag-stock trading tayo is to share, 'di ba? To share yung knowledge ko, then yung nga nung nagkaroon na ako ng ibang mga kinahiligan sa buhay, hindi na ako masyadong nagte-trade, nag-i-invest 'no, kumbaga andiyan na yan, eh. Kumbaga yung mga contest na yun paulit-ulit na lang, 'di ba? So kaya shinare ko na rin yung ibang mga hobbies ko. Kaya siguro 'no, tinamad na rin ako gumawa ng mga finance contents. Okay, pag-usapan natin 'yan. Let's talk about the elephant in the room. Kasi may mga nag-comment dati na dapat hindi na kayo Soral trading, Soral sports na kayo, mga ganyan. Linawin ko lang 'no, ayun nga, is para lahat tayo maka-move on. Even yung mga ano 'no, 27,000 strong na nandito pa rin at ewan ko na lang 'no, na kapag nag-notify na may bagong vlog si Soral is mag-unsubscribe na kasi, "Ay, 'di pa pala ako naka-unsubscribe dito." Puwedeng gano'n 'no. 'Wag naman, please lang, pagbigyan niyo ako 'no. Another chance in life. Kasi itong mga darating na vlogs ko is all about my thoughts sa buhay 'no. Kumbaga kahit ano, 'di ba, kahit anong puwede natin pag-usapan under the sun na siyempre yung talagang makakapagbigay ako ng opinion. Puwedeng travel 'yan, puwedeng basketball or kung ano-ano. Puwede tayong mag-vlog din 'no, mag-lifestyle vlog kung ayun ang gusto niyo. Pero right now, ang gusto ko lang topic on this episode na para i-clear natin yung elephant in the room, bakit nga ba ako nag-quit sa finance contents, 'no? Specifically, trading, investing, crypto, stock, NFT, mga gano'n. Bakit nga ba? Okay, kumbaga i-share ko na sa inyo. Okay, pero bago 'yan, mag-subscribe ka muna and siyempre click that notification bell para updated kayo sa mga upcoming na mga ganitong videos natin na magiging consistent na ako. Promise guys, promise. Okay, let's go. Number one 'no, yung parang medyo tinamad na ako kasi usually ng mga finance content creators, usually, hindi lahat, kumbaga kailangan nilang i-flex yung kayamanan nila, yung mga gains nila para magkaroon ng added following. Hindi ko sinasabi na kaya wala akong followers masyado noon back then is di ako nagfe-flex 'no, ng mga ganyan. Kaya nga lumaki din yung channel na ito kasi nakita niyo siguro yung mga revenues ko nung ako yung nagte-trading, nung ako ay nag-e-NFT, nagki-crypto, pero halos ano na siya, kumbaga hindi na siya on my principle kaya nagiging mabigat na sa akin gumawa ng mga gano'ng contents kasi para sa akin hindi dapat gano'n, yung mga flex-flex na 'yan, yung mga kinikita mo or whatsoever. Kabaliktaran pa nga yung mga flex namin sa travel ngayon, kumbaga fine-flex namin na nakatipid kami, 'di ba? So mas komportable ako sa gano'n kaysa yung mag-flex ka ng ari-arian mo, "Ito yung kinita ko," 'di ba? Pero to be honest, 'di ba, karamihan, yun ang gusto sa mga guru, sa mga finance guru na 'yan, 'di ba? Kaya marami silang following.
Kailangan ipakita nila meron silang extravagant lifestyle, which is grabe lalo ngayon sa panahon 'no, na maraming korapsyon, na maraming nai-scam, 'di ba? Ayoko, ayoko, 'di ba? Eto mo, yung repercussions. Katulad ng for example lang, meron akong kilala na trader na akala ko magaling. Talagang naka-follow pa ako nun. Tapos malaman-laman ko, kasi nagre-reflect siya ng mga gains niya, daan libo, milyon, bigla na lang nawala, no? Scam pala. O kaya natalo bigla ng malaki. Tapos ng scam, yung mga ganon, di ba? Kumbaga hindi siya sustainable, tsaka against my principle. Kaya, pasensya na guys, alam ko dati, nagsishare ako ng mga gains kasi nga, ang goal ko nun is magkaroon din ng following. Pero dahil hindi na ano 'no, kumbaga hindi na kaya, hindi naman kaya ng konsensya, kumbaga hindi na kaya ng prinsipyo ko. Kaya siguro tinigilan ko rin 'yun, umi-stop na rin yung following dito at nagpapasalamat pa rin ako na nandito kayo, kayong 27,000 strong na nanonood pa rin sa aking YouTube, na hopefully na-e-entertain kayo sa mga nilalabas ko at sana may nakukuha din kayong kahit na kapiranggot na mga knowledge sa mga sinishare ko, pati sa mga insights ko. Okay, so number two, repetitive contents. Kumbaga paulit-ulit na lang. 'Di ba? Sabi ko nga, pag may nagtatanong sa akin, gusto ko pa matuto mag-trade, isa lang sinasabi ko, punta kayo sa YouTube. Tingnan niyo yung pinakauna, 'no? Hanggang sa nag-stop ako ng trading contents. Marami kayong matutunan do'n at kung gagawa man ako ng contents ngayon, malamang uulitin ko lang din 'yun. Kasi yung technique, ano 'yan, eh, paulit-ulit lang naman 'yan, eh. Pero yung mindset, do'n lang nagkakatalo, eh, which is ayun ang karamihan na ayaw ng mga tao. 'Pag pinag-usapan na yung mindset, allergic na sila kasi gusto na kumita agad ng pera, pero hindi nila alam para kumita ng pera, kailangan tanggalin mo yung mindset na 'yun. 'Di ba? Kailangan talaga maganda yung mindset mo, which is ayun naging core 'no ng aking channel dati, Trading Psychology. Even pa nagto-talk ako dati sa mga gusto mag-trade, yun ang purpose ko yun, trading psychology. Kasi kung hindi ka maayos na tao mentally, para sa akin, kahit gano'ng katalino ka, ang daming matatalino, ang daming may mga high-ranking official, grabe no, hindi sa government, sa mga private institution. Kasi I remember nung nagtatrabaho pa ako, yung mga boss namin, nung nalaman nagte-trade ako, nag invest ako, nagpapaturo sa akin kung paano daw sila makakaalis kay dito kasi 50% ano na sila, lugi. Yung mga ganun, isipin mo, matalino naman siya, pero bakit siya nalugi ng 50% ng gano'n? Makikita ko yung portfolio, pinapasilip sa akin, eh, kung paano daw mare-recover. Grabe puro basura, 'no, basura stocks yung laman tapos expecting nakikita sila ng malaki. Eh, ang tandaan niyo guys, hindi porket matalino, kikita ka sa trading. So, kaya ako puro trading psychology kasi nalaman ko yun. At nangyari nga, paulit-ulit na lang yung contents na gano'n, which is makikita niyo yan sa mga contents ko diyan. No, tingnan niyo na lang. Kasi naniniwala din ako kung gusto mong matuto, talagang hindi ka tatamarin mag-aral. Gets niyo ba? Aba, hindi mo na kailangan ng tutor. Kasi gano'n nangyari sa akin eh. Kumbaga, wala naman akong mentor at the first or nagsisimula ako. Wala naman akong mentor talaga. Nagkaroon lang ako eventually nung medyo natututo na. Nung gusto ko pa ng additional skills. Pero yung basic trading psychology, basic how to trade, basic how to invest, basic how to kalikot the call, the first metrosec. Natutunan ko lang on my own and through research. Ngayon, kung di kayo marunong ganon, sorry na lang. No? Kung di kayo marunong mag-research, kung di kayo marunong talaga na maging pasensyoso sa trading, ako na magsasabi sa inyo, no? Malulugi at malulugi kayo. Itigil niyo na yan. Okay? Ganon. Grabe, no? Ganyan, unfiltered thoughts ni Soral to. Then, yun, number 3 naman, usually talaga hindi trending ito. Nag-trend lang naman yan nung marami nang kumikita, which is sabi ko nga doon sa pinaka number 1 ko, ayoko naman ng gano'n 'no. Kumbaga kumikita ako tapos ise-share ko yung napakalaki kong profit para i-follow niyo ako, 'di ba? Yes, nung mga una-una ginagawa ko yun, pero as you mature parang ayaw mo na ng gano'n, eh. Lalo alam mo yun, ito yung sabi nila, eh, hindi pala nila 'no, yung parang ano, naging isa sa mga mentor ko, tumigil na siya sa paggawa ng group at mag-ano, manage nun. 'Di ba, ng mga trading groups. Tumigil na siya. Kasi ito lang sabi sa amin eh. Alam niyo ba, wala naman akong kinikita masyado dito eh. Maliit lang 'to compared sa kinikita ko sa trading. Kaya binigyan kami ng notice na ititigil na yung group namin. Pero kasama pa rin ako sa Discord group nila. Kumbaga, nandun pa rin community namin, pero wala na yung para magtuturo na sila kasi nga focus sila sa trading nila, sa pag-handle sa mga accounts nila na kasi kumbaga may mga accounts sila, malalaking accounts sila na
minamanage for trading and investing eh. Naka-focus sila doon kasi mas malaki yung kita nila doon. Ngayon, naintindihan ko naman yung iba kasi mas malaki yung kita sa subscription, 'di ba? Kasi kung mas malaki ang kita nila sa trading, 'di ba? Logically, iiwan mo yung ano mo, yung subscription group, yung nagpapabayad ka, nagpapa-mentorship ka, 'di ba? Pwede na lang sabihin, yes, additional income 'yan, pero pwede siya as a side hustle na lang. Hindi siya as your main source of income. Ngayon kasi naka-focus ka na sa main source of income mo which is trading, wala ka na masyadong time dun sa mga ibang bagay, 'di ba? So dahil hindi ko kaya yung gano'n, dahil hindi trending itong finance contents na 'to, kaya siguro tinamad na rin ako at tinigil ko. Yun, mga gano'n. And number 4, yun nga, nabanggit ko na paulit-ulit, parang I lose the fire to do finance contents talaga, to be honest. Kasi nga walang trend, tapos alam mo yon yung parang magtuturo ka tapos ibabash ka pa. 'Di ba wala naman tayong kinikita, eh, magkano lang kinikita sa monetization ng YouTube, guys. Anong akala niyo milyonaryo kami dito? Itong video na 'to 'pag 'di pa 'to nag-trend, 'di ba wala akong kikitain. Kumbaga nung mga panahon na 'yan wala pa ngang monetization, may passion pa akong magturo kahit i-bash niyo ako. Pero nung 'pag kumikita ka na sa isang bagay, 'no, kumbaga hindi na angkop sa energy mo yung gano'n, bibitawan mo talaga, eh. Magfo-focus ka sa bagay na kumikita at hindi ka pa nai-stress, 'di ba? Kumbaga do'n mo redirect yung focus mo. Kaya siguro tinigilan ko na rin talaga. And number 5, ito yung pinaka main reason ko nun, maraming scam talaga. Na-scam na ako, dami kong scam sa NFT, grabe. Kung kayo na-scam, baka doble, triple ako. To be honest, guys. Kasi lahat yan, nilalaro ko, tinatry ko, una, maganda, tapos biglang wala na, 'di ba? Rug pull, nakakapikon guys. Ang dami kong parang mga token doon. Pero guys, ito, to be honest, naglalaro pa rin ako ng NFT games, Gods Unchained. Araw-araw, hindi naman araw-araw kasi medyo busy pala ako nakaraan. Pero siguro mga 20 out of 30 days sa isang buwan naglalaro ng Gods Unchained. Kasi nga naniniwala pa rin ako yung NFT is for gaming. Pag na-implement ng maigi yan, very very happy ang gaming community. Pero as of now, yung ibang mga parang utility niyan, di talaga akma sa akin eh. Kumbaga hindi talaga ako pabor kung paano gamitin nila yung NFT. Yung mga board ape na yan, di ba? Ano nangyari? Tapos yung ginawang kitaan, yung Axie, ano nangyari? Di ba? Ano na talaga, kumbaga, kung gagawin mo siyang means para kumita, yung tipong puro kitaan ka lang, talagang mayayari ka sa NFT. Yun nangyari. Kaya nagtataka pa rin ako bakit may mga vloggers or YouTuber na talagang actively pa rin na nagse-share ng mga NFTs, nagse-share ng mga crypto sa mga audience nila. Parang due diligence na yun eh. Karamihan dyan parang scam talaga eh. So, konti na lang talaga yung legit eh. Hindi na siya trend eh. So, I don't know. Di ko alam kung ano yung reason nila doon. Pero, for me, out na ako dyan. And number 6. 6, yan. Mas gusto ko na taga-travel. Pati basketball. Yun. Yung dalawang hobbies ko, doon na talaga ako nakafocus ngayon. Okay, tapos nagte-trade pa rin tayo, nag-i-invest pa rin tayo, nasa side lang siya, but right now I love content creation, I love traveling, I love basketball. Kaya yung finance contents ko, iwanan na natin. Kaya sorry guys. Sana wag muna kayo mag-subscribe, no? Nabubulol ako. Kaya ayun, sorry guys, kaya sana wag muna kayo mag-unsubscribe, 'di ba? Sana bigyan niyo ako ng pagkakataon para mabawi natin, no? Baka may maisip pang mga contents at yung mga nandito, mga insights sa utak ko, may maitulong sa inyo guys. Pero kung gusto niyo talaga ng pure travel contents, yan nga, ulitin ko, follow Jamimoy Vlogs, nandyan yung Tara Podcast, nandyan yung mismo mga travel namin. Okay, yun, nakikita nyo podcast episode yan. Pinag-usapan namin dito yung pang-sampu na trip namin sa Japan, yung kung ano yung mga tips na pwede namin maibigay. Yan, dyan, punta kayo sa Jamimi Vlogs. Tapos may podcast din kami sa Spotify. Meron din siyang sariling mga socials, Facebook, IG, and TikTok. Datara Podcast. Please guys, follow it also. Feeling ko makaka-relate kayo doon. Kasi as a millennial, as a Pilipino, di ba? As a normal na tao, so, ang tawag namin sa mga nanonood dyan, Taranyans. At lahat ng Taranyans ay matatalino. Okay, yan. Yan. At responsableng tao. Then, moving forward, itong YouTube natin is magiging informational, mga unfiltered thoughts ko, guides, insights. Kaya kung meron kayong gustong pag-usapan, comment nyo para yung nga, gawan natin ng episode and gawan natin ng parang ano, magkaroon kayo ng information sa gusto nyong itanong sa akin.
Okay, anything under the sun, pero preferably gusto ko travel, gusto ko basketball, 'di ba? Kung puwede 'wag na masyado finance contents kasi magiging paulit-ulit lang talaga sasabihin ko 'pag finance contents, 'di ba? 'Yun, pero feel free to comment kung anong gusto yung marinig sa channel na 'to, suggestion, kung anong gusto yung pagawa sa akin, 'di ba? Go ako diyan. Lalaban tayo diyan sa mga challenge nyo. At ibida ko lang, guys, may mga codes tayo diyan kung nakita niyo sa taas, 'no, kung meron kayong booking sa Klook, mga activities na 'yan, gamitin niyo yung code ko Soral Klook. Kung mga hotel, 'yan, kung gusto niyo makamura ng mga hotel and accommodation sa Agoda, 'yan, meron din tayo diyan, Soral Agoda. Okay, so gamitin niyo lahat 'yan para maka-discount kayo at kumita naman ako, 'di ba? Pakitain niyo naman ako, hindi lang puro sa trading at investing tayo kumikita. Pati dito, okay, sa ating YouTube, pati yung paggamit ng mga code na 'yan, 'no, para naman, 'no, makaka-share pa ng kung ano-ano, anything under the sun. At yun lang, guys, 'no, napa-pause na ako, kanina pa ako nagsasalita, sa Tara Podcast pa lang. Kumbaga ang bobo ko kasi di ako nagdala ng tubig, 'no, para man lang maka-recover dito sa mga pinagsasabi ko. Pero anyway, maraming salamat, 'no, at nandito ka pa rin nakikinig kasi magpapaalam na ako, guys. Okay, sa susunod na episode ulit. Bye-bye.